kapatid! Yes, yes, yes! Talaga namang mapapasabi ka ng another amazing Sunday na naman ito, mga friends! Kamusta naman kayo? Anong nyo ngayon? Anong agenda nyo for today's video? Emote-emote lang? Ganon. Wala kasing pasok, do may time ka pa mag-emote. Pag kasi busy ka, di mo na naaalala mag-emote. Ay, may dinadamdam nga pala ako. Ay, may hugot nga pala ako. Ay, meron nga pala akong heart-in ngayon. Wala. O at least now is the time. Mag-emote ka ngayon. Binibigyan kita ng karapatan na mag-emote ngayon. Ayan ha. How's your heart, air body? Air body, put your hands in the air. Wow. Tumitibok pa ba? Tingin mo. Sige nga, pakinggan mo kung tumitibok pa. Okay. Okay ka pa. Pero ang tanong, kinikilig ka pa ba? O baka naman manhid ka na? Yung totoo. Kung medyo hindi na aba, ang gawin mo, magkapi ka. Damihan mo yung kape, sunod-sunod ang lagok. O, nang mapasok ka at magising ka sa katotohanan. Charay! Diba? Ganun daw yan para magising ka sa katotohanan na hindi na kayo, tapos na kayo, uminom ka ng kape. Yung mainit na kape, tapos i-bottoms up mong gano'n. Ewan ko kung hindi ka magising talaga. Oo. At hindi ka maihi dyan. Oo. Ayan ha. At maihi, makilig. Ano ba gusto mong maramdaman? Kiligin o magising talaga sa katotohanan? Ikaw nang bahala mag-decide dyan, mga kapatid. Pero syempre, saan man kayo ngayon ha, ang wish natin for today, syempre, may all of your hearts be happy. Yun lang naman ang gusto ko sa inyo. Diba? Gusto ko masaya ang puso nyo. Yung GV-GV lang, ganyan. Diba? Parang mga nakikinig sa atin ngayon, syempre sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito na tayo sa totoo. Hello sa mga nakikinig dyan! Tamang kinig lang. Yung iba nasa biyahe, nasa trapikan. Yung inis na ang tropic. Pero wala kang magawa, no? Yung, alam mong inis ka pero wala kang magawa, nakasta ka sa traffic ngayon. Nako, pag mga ganyan beyond your control, wag ka nang mainis, sayang ang stress. Makinig ka na lang dito. O, diba? At syempre, kaway-kaway din sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ayan. Hello po sa inyong mga nakakapanood dyan ngayon. At syempre, kasama nyo pa rin ang inyong paboritong DJ. Kinlaim ko na talaga na paborito nyo ako. Diba? Ganun talaga yon. Kasama nyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Hey! At eto pa rin ha, nandito pa rin sa hottest dating show sa radyo. Kwentong Match Made It Happen. Dito lang yan sa Match Made. Let's go! O ayan ha, sa lahat ng mga tagapakinig natin at talagang mga sumusubaybay sa ating programa, alam nyo yan ang mechanics. Of course, sa susunod na 2 oras po, ayan, push kung push, ganon. Oo. Push lang tayo, syempre, for more kilig at kulitan with our Heart Hunter. Ayan ha, syempre naman tutulong tayo sa pagpapanumbalik ng kanyang mga ngiti ha, matapos siyang masaktan sa kanyang dating pag-ibig. Ouch naman kasi, yun ang pagdaanan niya ha. Kaya nga later, may 2 tayong mga kupido na magpapagalingan sa pagpapa-impress para sa kanya. Oh, alam nyo na yan, memorize nyo na yan, kabisado nyo na ha. And for today, kakapit pa rin tayo sa pag-ibig. Besh, kumapit ka dyan. Huwag kang bibiti, oh. Nandyan lang ang pag-ibig sa tabi-tabi. Oo. Kahit na nga ang ating Heart Hunter, nasabihan na ng bitaw na be. O, diba? Nasabihan siya nung ganon. Oo. Matagal nang umasa, sumuko na. Ay, grabe naman. As in ha, ang tagal niyang umasa. Eto yan, na magbabago ang kanyang ex. Ayun, hanggang ngayon, umasa lang ba siya? Alamin natin yan. Oo. Nako, heto na. Huwag na nating patagalin pa. Alamin na natin ang kwento ni Yuri Sean Alcantara. Siya po ay isang 20 years old beauty from Pasay. Ayan, Yuri! Be, ichika mo na yan. Hi, Yuri! Bati ka muna sa mga kapatid natin ngayon na nakatuto. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, Yuri, kamusta naman ang buhay-buhay? Ano bang pinagkakaabalahan mo?
Nag-aaral po ako ngayon, third year college at STI Pasay EDSA. Anong course? I'm taking BSTM. Okay. Bachelor Science of Tourism. Tourism. Yes. Ayan. And ikaw nga na kwento mo dito, ilang beses ka nang umasa na siya ay magbabago. Pwede mo bang ikwento yan sa amin? Yung naging karanasan ko po sa ex-partner ko, live-in po kami yun. For how long? Yeah, I think mag-1 year po. Okay. Live-in po kami. So, yung una po, okay naman po yung pakikisama niya sa akin, maayos naman po. And after ng ilang months, nagbago po siya sa akin. Since nagkasakit din po ako ng anxiety, depression, and mental health, doon na po siya nag-start magloko. First cheat niya po is kinkita niya po yung mga another girls, which is sa Facebook, Instagram, mini-message na po. And after po ng message nila, nakikipag-meet na po siya talaga. Ay! Taray, may meet up ng... Gusto niyang meet up every week. Ano to? Every week meet up. Gusto may ka-eyeball na bag. Eyeball talaga yung term. I think sa ugali ko po siya na nanawa. Sa ugali mo? Yes po. Ano ba yung ugali mo? Iba po kasi yung ugali ng isang tao kapag may depression eh. Okay, And so there was a time na nagkasakit po ako talaga na kapag nagagalit po talaga. So na-diagnose ka talaga officially na meron ka niyan? Yes po, but hindi po ako nagpa-check up sa mental health ko po talaga. And that time, suicidal din po ako during that time. Yes So, po. may I just ask, ano yung reason bakit umabot ka sa ganyang level? O bakit ka nagkaroon ng depression? I have family problems since I decided na rin po makipag-live-in. Parang sobrang gulo na po talaga nung buhay ko. Parang ang partner ko na lang po yung kakampi ko that time. Okay. So, itong partner mo na to, na tinuturing mong kakampi mo, paano ba kayo nagkakilala nito? Sa Instagram po. Instagram. Marami pong mga mutuals. Yes po. Okay. So, Chinat paano niya ako. nagsimula yung love story ninyo? Nag-chat po siya sa akin ng hi. And then, after that, the next day, sunod-sunod na po yung usapan namin. And nakilala na po namin yung isa't isa. And after ilang months po, doon na po kami nag-meet. Yun po. Okay. So, ano ba? May ligawan bang naganap? Yes po. Actually, nung nag-meet na po kami, doon ko na po siya sinagot. Since nakita ko na rin po siya sa personal. Okay. So, gaano kayo katagal na nag-usap online? 3 months? 3 months na 5 palitan, Yes. walang nagmi-meets ng personal, puro usap lang online. So, sa madaling salita, parang online nagligawan kayo. Tama? Yes po. And nung nag-meet na po, doon na po yung officially na naging Official. kami. Yes. Okay. So, nung na-meet mo siya personally, anong nagtulak sa'yo? Nasagutin na to sa unang beses ninyong pag-meet ng personal? Siyempre po, nung nag-uusap po kami sa social media, sa Facebook, Instagram, nag-video call po kami. So, Okay. doon ko po siya nakikilala. Pinapaalam niya po kung ano yung ugali niya. And then yung nag-meet kami, mas okay po siya kasi mas nakikilala po siya through vocal po yung mga sinasabi niya sa akin. And may action din po talaga. Okay. So, sa madaling salita, nagmamatch ang mga sinasabi niya sa mga actions na ginagawa niya, nagustuhan mo siya. And sa 3 months na yon, after ba nun, nag-decide na kayo na mag-live together? After 1 month, we decided na po mag-live-in. Mag-live-in na kayo after a month? Yes, after a month. Okay. Sinong nagsimula na mag-live na kayo together? Sino Both po. nag-initiate? Both? Both, yeah. Both. Okay. So, sa isang taon naman na nakapag-live-in kayo, na-discover mo na meron kang anxiety, and doon niya doon mo rin napansin na nag-iba siya. Yes po. So, Nag-iba hindi na niyo ba po ito siya. napag-usapan? Napapag-usapan po, yun, naniwala nga po ako sa kanya. Since may sakit po ako, akala ko po siya yung sandalan ko. Okay. Wala na po akong pamilya, kaibigan ko, wala na rin po. Siya na lang yung lalaking sandalan ko po talaga. Akala ko po talaga naiintindihan niya ako. Pero at the end of the day po, hindi po. Ayun po yung main reason kung bakit po siya nag-cheat. Okay. Ilang beses kanyang niloko? 4 times po. 4 times? Paulit ng paulit po Oh my niloloko God. niya ako. 4 times? Sa papaanong way mo siya nahuhuli? Sa phone po talaga. Lahat? Palagi ko pong nababasa sa phone. Then may mga pictures po sila ng mga girls. So, iba't ibig ibang sabihin, girls po. kinikita niya sa personal? Yes po. Oh my God. Lahat yon gano'n ang way niya ng pag-cheat sa'yo? Yes. Nung first cheat niya is like chat lang po and ang sakit lang po yung minimit niya na po yung girls. Like, dinidate niya po talaga through public. Pero kasi umabot tayo ng 4 na beses, no? Sa unang pagkakataon, bakit mo siya napatawad? Mahal ko po. Yawn, rupok mo, te. Mahal ko po siya. Huwag niyo kaming pigilan. Ganon. Hindi, okay. So, pinatawad mo siya.
So, it's your choice na patawarin at parang bumalik sa dati, no? Back to zero, ganyan, lambingan-lambingan, ganyan, okay na naman kayo, napag-usapan nyo, sinabi ba niya na hindi na niya ulit gagawin? Yes po. He always promised me na magbabago siya. Yan ang mga linya nila. Papaniwalain niya kayo na hindi na niya uulitin, pero uulitin pa rin niya yun. Okay, pangalawang beses, ano na namang reason niya? Same pa din po. Same pa din. Pero ikaw, girl, go, go, go! Tuloy lang. Marupok. Marupok, okay. Pero sa pangatlong pagkakataon, nahuli mo na naman. Ano na naman ang sinabi niya? Magaling po siya sa salita. Pero sa Talaga? action po, nagagawa niya naman po, pero saglit lang po. Hindi po nagtatagal. So, hindi naging consistent yung Yes po, nagmamatch hindi yung consistent. sinasabi niya sa ginagawa niya. So, sa pangatlong pagkakataon na nahuli mo siya, anong sinabi mo? Parang nagsabi po ako na last cheat mo pa, hihiwalayan na talaga kita. Kasi hindi ko na rin po talaga kinakaya. Parang that time po, syempre live-in na po kami. So Oo. parang sabi ko sa sarili ko, ano pa yung kulang? Parang ang Yeah. dami na pong kulang sa akin kung hahanapin niya pa po sa iba. Kasi dyan pumapasok no, yung mga insecurities na bakit hindi ka nakukontento sa akin lang, bakit kailangan mo pang humanap ng iba. 'Di ba? Kagaya nga ng sinabi ni Liza, kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? May mga ganun ka bang emote nung mga time na yon? That time po, super baba na po ng self-confident ko talaga. Mhm. Parang sabi ko nga po sa sarili ko, sa body ko po ba yung problem? Yeah. Yung face ko po You start to ba? question yourself, your Lagi worth. ko na pong kine-question yung sarili ko na hindi naman po dapat. Kasi if yung tao is contented, hindi po siya maghahanap ng iba. Actually, nasa kanya talaga ang Yes. problema kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Yes. tatlo. Aba, pumang-apat pa siya. Ang taray Last pong. Oo, pumang-apat pa. So sa pang-apat na yon, bakit ka nag-decide na, kumbaga, magising na sa katotohanan? I realize my worth po. Bakit Nung na ngayon po. mo lang sa pang-apat na So, 4 realize? times po. Yuri! Okay. Ano po kasi, parang ako po kasi, ibibigay ko po lahat yung best ko. Hanggang sa mapagod ako, dun po talaga ako mag-e-end. Mag-give up talaga. So, kumbaga, itinodo mo na. Yes po. Dulong-dulo All in. na to. All in na po to, ha? Kahit ubus na ako, basta maging ano lang. Kumbaga, mawalan lang ako ng mga what if sa dulo. Parang ganun, no? Yes po. At least, I did my best at the last part po ng Oo. And then, pagsasama namin. Finally, paano mo sinabi na I will end this relationship? Yung talagang this is the end na. Paano mo sinabi Hindi sa ko kanya? na po talaga siya kinommunicate. Kinut off ko na po yung So, relationship ko sa Paano? kanya. Kasi live-in kayo, umalis ka na lang sa bahay o pinaalis mo siya. Tumakas po ako. Tumakas ka. Dapat pinalayas mo siya. Tsara, tinuruan pa. Lumayas ka. Ganon, no? So, ikaw na lang. So, bigla ka na lang Yes naglaho. po. Kunwari lang po, bibili lang po ako sa Ay, tindahan. ganon? Ganong level? Yung idea to, guys. Parang movie Sa yan, mga, ah. mga nag-live-in, nagsuntumakas na hindi pinapatakas So, yun. Kunwari, may bibilhin ka lang. Yes po. So, hindi mo na siya kinausap. Hindi Yun na na yun. po. Hindi na po ako bumalik after that. Dala mo na yung gamit mo. Hindi siya No po. nagtaka. Ay, Wallet hindi. lang po. And then yung Wallet cellphone na Android. Talaga? Yun na po So, yung parang dala ko. gamit mo? Wala na po. Hinayaan ko na po sa Hinayaan kanya. mo na Tinanaw. lang. Grabe. Grabe, ha? Pero alam mo, sa tingin ko, ha, dito pumapasok yung katagang you get what you tolerate. I feel like ganon, no? Kasi, minsan kasi it takes time for us to realize na, or magising tayo na someone is really not meant for us. Alam mo yun, na parang nagiging blinded tayo talaga to accept it na hindi talaga. Because, nasa state tayo ng feeling ng in love, eh. No? And scientifically, I feel like speaking, yung utak natin nagre-release ng happy hormones na parang na-overpower niya yung mga red flags na nakahain na at nakikita mo na overpower niya, no? So, I feel like ganun yung nangyari. And, yun na nga, mga kapatid, anong say nyo dyan? Na ikwento na nga ng ating heart hunter yung kanyang pagiging marupok. Ang kanyang puso, nilalaman ng puso niyan. Pero syempre, we also wanna know, ano naman kaya ang assessment ng ating resident expert, our ever so lovely Docky, Dr. Camille. Hello, hello! Hi, good afternoon to everyone, especially to the ravishing, Wow! ravishing Grabe. DJ Ann. Di ba? Ganda. I Para love it. maiba nun, ravishing. Diba? Ravishing. Thank you, Yeah. Doc. Ayan. Okay. Unang-una, no, siguro natutuwa ako dito dahil kasi nagkaroon ng realization. Mhm. Pero balikan ko muna yung sinasabi niya na anxiety and depression. Yung sa mura niyang edad nung time na yun, siguro that was about
2 years ago or something. Alam mo, ang hirap pag meron kang mga nararanasan na ganito and then hindi ka nagpakonsulta. Ang tendency talaga, magli-lean on ka to somebody na akala mo naiintindihan ka. Pero actually hindi. So, pag yung nagkaroon ng mga ganitong klaseng mga pangyayari, sabi nga niya, she became suicidal. Sana ito yung tinatawag nating NSSI or yung non-suicidal self-injury. Ibig sabihin, para for you to realize na there is pain na nangyayari sa buhay mo, naghihiwa ka, kung ano-anong ginagawa mo sa katawan mo para masaktan, and then you feel numb. Tapos, eventually, pagkatapos ng yung realization na, naluloko na ako, no? Pero kasi, lalabas na naman yung sinabi niya, mahal ko. Yes. But then, you should also understand na some people can stay in your heart but not in your life. Oh. 'Di ba? Kasi yung iba palagi iniisip puro emosyon, pero tatandaan natin, sabi nga natin, yung brain natin, yun yung magsasabi na tigilan na natin ito. Tama. And once na ma-realize mo yun, mabuti na lang at umabot sa punto, iha, na talagang nakatakas ka. Pero alam mo, kung gusto mong legal na pamamaraan, you are already being violated dito. So, pwede ka mag-file ng vowsy kahit na hindi kayo, dahil mag-partner kayo, you are psychologically, abuse. And maaring yung nangyari na sinasabi mo, yung cheating na 4 na beses. Dami nun. Sobra-sobra yun, iha. Buti na lang, sana, I'm hoping na hindi ka umabot sa punto na talagang traumatic itong mga experience na ito. Dahil kasi nandito ka, so ibig sabihin, you wanted a new beginning, and at the same time, remember, when you want progress in your life, ibig sabihin, gusto mo ng change. Ito yung change na gusto mo, hindi yung siya yung mag-change para sa'yo. Tama. Oo. Ang ganda nun, Doc, ha? Grabe yung napagdaanan niya kasi 4 na beses niyang binigyan ng tsansa and umaasa siya na mababago niya ang isang tao. Ang pagbabago kasi nasa sarili yan eh. Nasa tao yan. Meron din naman nagbabago because they love the person. So, pag mahal natin ng isang tao, syempre ayaw natin silang makakaramdam ng mga pain. Ganun pag mahal mo ang tao. So, sa nakikita ko sa kanya, Doc, parang hindi siya mahal ng partner niya kasi parang paulit-ulit siyang sinasaktan. Kasi pag mahal natin, ayaw natin silang nakikitang na-hurt. Oo. Syempre, may mga tao na yung ang gusto natin talaga, yung pagmahal mo, gagawin mo yung lahat yung mga imperfections, you are also able to embrace it dahil kasi nakikita mo na pag mahal mo isang tao, gagawa ka ng paraan na mamahalin ka. Hindi nga yung, naalala mo yung dating sinasabi ko, you should never be an option. Ang nangyayari dito, ang dami niyang options, 4? Ang daming reservation. A, B, C, D. Binigyan ka na tapos samantala ikaw, siya lang yung gusto mo. Yes. So, bakit kailangan ang maganda dito, yung retaliation na sinasabi natin, ikaw ang magiging maayos. Ikaw yung magpapakita sa kanya na baliwala ka na sa buhay ko. Tama. Pero maganda na nakakangiti na ngayon si Yuri. We feel like talagang ready na siya at healed na ang kanyang puso. Kaya naman eto na, ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at ka-matchmade online. Eto, magbasa tayo. Sabi ni Jerome Natividad, nako, dapat kapag una pa lang niloko ka na, bitaw na talaga. Know your worth, be. Oo nga naman. Oo. Eto, si El Shim. Bakit nyo ba binabali-balik ang mga pangalan nyo? Hindi ko alam kung meron kayong tinataguan talaga. Sabi niya, ako basta ang natutuhan ko lang, once is enough. 2 is too much. 3rd time's a charm. Go, bahala ka, be. Alam mo niya. Saan mo naman kaya nakuha yung mga quotes na yan, be? Charot. Oo. Pero ito, as usual naman, ako ang dami rin namang mga say ng ating mga kamachi online. Salamat sa mga pa-comments nyo dyan, ha? Siyempre, more comments, magbabasa pa tayo later. Pero ito, mamaya, nako, patitibukin na naman natin ang puso ni Yuri. Kikilalanin na natin ang mga naggagwapuhang mga Cupido for today. Ano naman kaya ang kanilang mga kwento? More chikahan at kiligan pa sa pagbabalik ng inyong favorite dating show sa radyo. Ito ang Matchmade with DJ Anna Ramsey. Good vibes na dating show sa radyo. Ito ang Matchmade. Yes.
And this time, eto na, kilalanin na nga natin ang ating mga Cupido. Eto na ang ating Cupid number 1. Siya po ay taga Caloocan at 21 years old. Tawagin na natin, JV Oria. Hello. Hello po. Hello sa inyo lahat. Hello po. JV in the house. Kamusta? Okay naman po ako ngayon and excited kasi nandito Wow. ako ngayon sa Matchmade. Yes, ganyan dapat. Excited. Oo. JV, anong pinagkakaabalahan mo sa life? Sa ngayon po, nagtatrabaho po ako as service crew sa isang fast food po. Okay. Gaano ka nakakatagal dyan? Bago pa lang po, 6 months pa lang po ako sa fast food. Okay. And si JV ba, ano ba yung mga na-experience niyang mabibigat pagdating sa pag-ibig? Siguro ako sa experience ko is, kasi ako pag nagmahal ako, binibigay ko talaga lahat eh. Ay, Willing ako talaga mag-effort, as in, para makapag-date tayo, mag-iipon ako kahit Wow. di talaga ako nagtatrabaho dati. Ganun ako eh. Nag-iipon ako maigi. Tapos, sige lahat ng gusto mo, bibigay Ay. ko. So, ganun ako sa pag-date. All out. Yes, all out. Bigay Ayoko na todo. gumagastos yung babae pag nagde-date ka. Ay. Nung Grabe. una. Nung una, pero nagising ka na rin. Nung una, nagising rin ako eh. Okay. So, okay, ganun ka all out 100%. Lahat binibigay mo, mapasaya lang yung partner mo. And then, ano yung balik naman sa'yo? Ang balik naman nun sa akin, ang gusto ko lang naman is mahalin lang ako ng totoo. Yun lang. Mahalin ng Hindi rin totoo. naman ako materialistic na tao. Like, gusto ko lang maramdaman ko rin na mahal mo ako, ganun. So, ano ba? Napag-cheatan ka na rin ba? Hindi naman. Kumbaga, napagsawaan lang. Oh, wow! Ang sakit! Ayoko na sa'yo kasi nagsasawa na ako. Wow! Todo emote naman, DJ Ana. So, napagsawaan ka? Yes, So, ganun. paano niya sinabi sa'yo na nagsasawa na ako? Ano naman eh, parang unti-unti nararamdaman ko sa kanya, nagsasawa na siya. Like, di na siya excited pag magkikita kami. So, na-fall out of love? Yes, parang, actually, ganun talaga. Fall out of love. Okay, so paano nyo kinaharap yung ganito? Kasi totoo, nangyayari talaga yan, no? Yes. Yung, lalo na yung mga mahahaba ang relasyon. And even hindi sa mahaba, may mga short-term relationship and then nafe-feel nila na parang pagkagising nila, parang nasang maling tao ako. Parang hindi ko na siya mahal. Ang sakit nung ganun, ha? Sobrang sakit. Lalo na sa part ko na, Oo, syempre sa akin nagsawa. all out. Binigay ko, siguro dahil sobra ako magmahal, nakakasawa na siguro yung ganun. So parang, alam niya na mahal ko siya eh. Okay. Parang ang bilis niya Totoo. talaga magsawa sa ganun. So, hindi, alam nyo, ito talaga isa sa patunay na lahat ng sobra hindi rin maganda. Yes, totoo. No, sa lahat ng bagay yan, anything na sumobra hindi nakakatuwa, hindi maganda ang effect. Yes. Kasi No? So, parang sumobra ang pag-ibig mo sa kanya. nakukuha niya agad eh. Oo, kasi parang pag may kasalanan siya, parang isang sorry mo lang, okay na, Okay parang na. ganon. Yeah. Okay, so kasama ka pala sa marupok na clan. Parang ganon. Tama ba? tama. Okay, so yun yung last relationship mo, napagsawaan Yes, ka. gano'n. Napagsawaan talaga. Ay, sakit mapagsawaan talaga. So, anong takeaway mo dun sa ano na yon, sa experience na yon? Anong learning mo dun? Siguro magmamahal ako pero matututo pa rin akong magbigay para sa sarili ko, magtira. Para hindi lahat na bibigay sa kanya, hindi agad siya nagsasawa. Gano'n. Tsaka dapat, kung ano yung, huwag ka masyadong mag-expect kung ano yung binibigay mo sa kanya na dapat bumalik rin sa'yo. Ganon. Tama. Yung expectation kasi minsan nakakasakit din talaga yan ng damdamin eh. Yung binibigay mo, iniisip mo, ano kayang kapalit nito? Yung binigay ko sa kanya, no? May mga ganun eh. Tapos pag hindi na ibigay sa'yo yung ini-expect mo, madidismaya ka na. Didismaya ka, Disappoint ka na. And totoo yung sinabi mo, dapat magtira ka for yourself. Ha? Hindi, kasi paano ka makakapagbigay kung ikaw ubus na? Tama. Di ba? So ngayon, tingin mo puno ka naman ngayon. Puno ako ngayon, syempre. Always Wow, na kasi. nag-uumapaw ba? Confident to, confident. Nag-uumapaw. So, Nag-uumapaw. you think ready ka na ulit makakilala ng bagong inspirasyon? Super ready na. Okay. Paandar sa super, ha? Okay. Yan na nga po ang ating Cupid number 1, si JV from Caloocan. Eto na, ipakilala naman po natin ang ating Cupid number 2. Siya po ay 24 years old. Uy, taga Caloocan din. Alamin natin kung magkapit-bahay sila. Tawagin na natin, Christian Mabalot. Hello! Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Christian, 24 years old, taga Caloocan. Okay. Si Christian, ano namang pinagkakaabalahan sa buhay? Pinagkaabalahan ko po ngayon ay video editor po. Kunyari Wow. Okay. So, gaano ka nakatagal sa industriya na yan? Mag-1 year na po. Nagsimula pa ako last year
Nagsimula po yun nung sinabihan ako ng tropa na, uy, parang nakikita kita ng potensyal sa mga video. Tapos nagsimula na po, kapag may mga kaibigan na magsisimula yung business, Ikaw yung tinatawag ako po, nila. pinagpapagawa po nila ako ng video po. alam mo Promotion po sa business nila. Ayun. Kung kailangan nyo ng video editor, this is the person. Wow! Na-i-promote pa yun. Gusto mo yun, Promotion ha? pala. Oo. Pero ikaw ba, Christian, ano yung mga na-experience mo na talagang hindi mo malilimutan pagdating sa pag-ibig? Yung pinakamasakit po is yung hindi po ako tinanggap nung parents. Ay, ganun. Bakit? Pinakilala niyo po kasi ako nun. Dati po kasi parang wala pa akong work. Hindi po. Tapos, pumunta kasi ako nun sa kanila. Parang alam ng parents niya na wala akong work. Ganun. Tapos parang minaliit ako ng parents niya. Nasa government po kasi yung girl. Okay. Kaya, Bakit ayun parang po. naiiyak ka? Sakit. Siguro parang fresh pa to sa'yo. Medyo teary, aminin mo, natiteary-eye ka. Ano lang po yan? Tears of joy po yan. Tears of joy. Naku, tigilan mo nga ako sa mga tears of joy. Hindi, bakit parang nagiging emotional ka? Yung totoo. Fresh pa po kasi. Ah, talaga? Kailan lang ba to? Ano na? 2 years ago. Fresh ba yan? Yung nagigigil ako sa'yo, ah. Hindi, sa bagay, kanya-kanya tayo ng timeline. Kung yung 2 years sa kanya is fresh, hindi natin ini-invalidate yung ganyang Kababata emotion. ko rin po kasi. Kababata mo? So, gano'n kayo katagal na together? 5 months. Gigigil ako sa'yo, eh. No? Pero again, of course, hindi rin natin ini-invalidate yan dahil, di ba, wala naman sa tagal ng relasyon yan. Meron ngang matatagal, hindi naman nagkakatuluyan and vice versa. So, wala talaga yan sa haba or ikse, nasa ano yan, quality ng pinagsamahan ninyo. So, sa 5 months na yun, masasabi mo maganda ang pinagsamahan ninyo, kaya ganyan ang dating niya sa'yo pag napag-uusapan siya? 5 months lang tinagal namin pero nanligaw ako dun 1 year and 5 months. Mas matagal pa yung panliligaw mo. Apo. Bakit nag-decide kayo na tapusin na yung 5 months? Ang tagal mo siyang niligawan. Kasi po sabi niya nung parang pag sinagot kita, mag-iiba na tayo. So ako parang Bakit mag-iiba? madami ng limitations po. So, mas konti ba yung limitations na nagliligawan? Bakit baliktad? Ba't ganon? Mas nagigpit po siya nung parang sinagot niya na ako. Kasi Talaga? In terms of? kunyari pag may nakakasama po akong iba, ganyan. Baka naman kasi uma-agenda ka pa sa Hindi. kabila eh. Hindi po lalo pag may mga nagpapa-edit na girl na iba. So, nami-misinterpret niya. Opo, syempre may communication ako sa iba po. Pero ina-explain mo sa Opo, kanya. in-explain ko po sa kanya. Pero malaking factor na hindi ka gusto kasi ng magulang niya. Opo, isa rin po yun sa So, Parang- anong ginagawa mo nung alam mong hindi ka gusto ng magulang niya? nung una, parang gusto ko pa ituloy. Mhm. Pero sinasabihan din po ako ng mga kaibigan ko na parang di mo deserve yan. Mhm. So, ayun, parang naubos na din naubos na rin ako. Parang, ayun po. Hindi mo naisip na ipaglalaban ko to kasi I feel like worth it talaga tong girl na to. Walang ganon. Sa una, nung nililigawan ko po siya, gustong gusto ko po. Pero nung sinagot niya na po ako, parang Nag-iba? Oo, nag-iba po talaga. Parang mas naging, kumbaga worse pa yata nung sinagot. Dapat Opo. yata habang buhay mo na lang niligawan. Charot. At tinalaw ng liga. Di ka na lang nagpasagot eh. Charay na. Oo, pero ngayon, you feel like okay ka naman, nakapag-move on ka na ba? 100%? Siguro mga 80%. yan. 80? Oh, Pero hindi kinakaya pa. naman na po. Oo. Pero you think ready ka na for this? Opo, ready naman na po. Baka may baggage ka pa. Charot lang. Kasi medyo emotional siya, mga kapatid. Makikita mo sa eyes niya. And gano'n naman, baka masinghot mo pa kami dito, di ba? Charot lang. Hindi, ganun talaga ang buhay. May mga ganyan tayong klase ng mga na-experience. And nasa atin na yan kung paano natin yan kukunin as learning or as an experience. Or depende, di ba, sa pag-take natin yan kung papaano. Pero maraming salamat ha for being so brave na i-share ang inyong mga personal experience pagdating sa pag-ibig. Yan po ang ating mga Cupids for today. Ayan na nga ha. Pero syempre, eto ha. Nako, marami pa tayong mga ganap for today ha. Ang
Syempre, ang goal pa rin natin ma-impress ang ating heart hunter na si Bebe Yuri. Kaya naman, may mga hinanda tayong mga challenges at maiinit na mga tanungan. At sa ating unang paandar, eto na dapat picture perfect! Ayan nagawa na natin ito mga kapatid. Pero syempre, basta ang ganap lamang pagandahan ng eksena ng date Dapat in full emotions ang pagkukwento para naman syempre ma-feel din namin yan. Oo, pasiklaban lang ang Cupids natin sa pagpipicture perfect sa ating mga imagination ng kanilang date kasama si Yuri. Dapat full details. Kailangan yung mga nakakakinig or mga tagapakinig natin, kailangan mai-imagine nila 100% kung saan ang setting Anong pagkain, anong gagawin ninyo, ganyan Ano nga ba yan Sisimulan na nga natin syempre. Simulan natin ang picture perfect date. Imagination lang ang limit. Game na, Cupid number 1. Go! Sa akin, kung i-date ko si Yuri, siguro surprise date to. Naka-blindfold siya, tapos dadaling ko siya sa siguro magandang view na bandang parang naka-hang yung restaurant, then Wow, tapos may nakaabang na banda. Nakahang? Saan nakahang? Basta maganda view niya sa taas. Tapos may naka-reading banda. Tapos naka-blindfold siya syempre. Tapos i-guide ko siya papunta ron. Then unti-unti tatanggalin ko yung blindfold. Tapos tsaka tutugtog yung mga banda ng mga magagandang song na perfect sa vibe namin that night. Syempre night date yun Tapos kung ano yung food na nandoon, kung ano yung favorite niya. Kaya syempre bago ko siya, sa bagay, di ko pa pala siya alam kung ano favorite. Papakiramdaman ko kung ano ba ang perfect food para sa date namin na yan. Tapos, yun, tamang getting to know each other lang, syempre. Tapos, paparamdam ko sa kanya yung gabi na yun na na unforgettable yan. Yung gabing yan. Ayan. Wow, may pa-blindfold. At take note yung restaurant na pupuntahan nila nakalutang. So, paano sila pupunta doon? Paano yung daan? Nakalutang daw. Ang galing, no? Ang galing. Gusto ko yung imagination mo malawak, Oo. Picture perfect. Picture perfect talaga. Thank you so much sa ating Cupid number 1. Eto na. Malalaman natin kung gaano kalayo ang maaabot ng imagination ng ating Cupid number 2. Go ahead. I-date ko po siya siguro date na December 26. Hi. Sa bahay lang namin. And gusto ko dun sa may terrace, maghahanda siguro ako dun ng mahabang table. Siyempre, di ba, December 26 yun. Yung handa namin kahapon. Yan galing Parang alam mo yun, napipil ko na yung pagiging romantic mo Para tipid, ang galing, diba? no? So, gusto mo yung iinitin pa, no? Yung mga nakailang init na, yung antigas na sa yelo, nakailang microwave na, yung nakaipon na ng bakterya. Para kasama pa rin yung family. Kasama ang family. Napapang naman kami doon, pero may bakterya na talaga yung mga pagkain, nakailang init na. Oo. So, yun ang imagination mo. So kasama ang family. First date namin yun. First date? Kasama ang family. Kaya pala very specific, December 26. Oo. At saka kasama ang family, no? Yes, sa first date. Bakit gusto mo kasama ang family sa first Para date? siyempre mas makilala nila siya. Kung sakali man. Hindi ko alam kung matutuwa ako dun. Pero romantic pa rin. Ayan. Siyempre gusto kasama ang family. Kanya-kanyang paandar ng imahinasyon, ng mga pa-picture perfect ang ating mga Cupids. Pero tanungin muna natin, ano nga ba ang say ng ating heart hunter, Yuri? Anong say mo dun sa mga sagot nila? Yung kay Cupid 1 po, okay naman po yung sagot niya. Siyempre, hindi ko pa po nararanasan yung sinabi niya kanina. Yung ganong experience po, I wanna try din po soon, if ever man siya po talaga. Yes. Bakit ka naman pumipili agad? Nang wala pang pasabi. Agad-agad. Wala pa yun. Okay, ano say mo Curious lang po. Naku-curious siya. Sa ating Cupid number 2, ano naman say mo sa sagot niya?
Parang 50. 50-50 siya. Nag-change yung mind niya. Oo. Nag-change yung mind niya. Iinit na lang po yung pagkain sa Iinit first na lang, day. no? First date pa talaga, no? Yung First uuwi date. kang yung uuwi kang, baka sumakit yung chan mo. Nag-LBM after ng first date po. Nag-LBM. Yung iba kasi mga halumanis na eh. Charot lang. Pero yon, so 50-50. Yes po. Ayan na nga. Pero wala pa rin final decision. Siyempre, marami pa kayong pagdadaanan na butas ng karayom. Kayo mga Cupids, at talaga namang feel naman namin ang excitement ng ating mga Cupids para makadate ang ating Heart Hunter. Ayan ha. Ang dami yung say dyan ng mga comments. Mamaya, okay, magbabasa kami later. Oo. At syempre, alamin nyo ha, marami pa tayong mga special na mga kaganapan ngayon dito sa Matchmade. At syempre, hindi mawawala ang pangmalakasang kantahan today. Nako ha. Hulaan nyo, sinong guest natin? O diba? Pinahirapan ko pa kayo sa dami ng mga artist ngayon. Pinahulaan ko talaga kung sino ang guest. Ang galing. Eto na, dahil nga special lagi ang ating episodes dito sa ating programa, mas lalo pa nating gagawing special. Extra super duper special. O, diba? Kilig feels natin. Dadagdagan pa natin yan kasama nga ang isa sa mga rising OPM artists ngayon. Eto na ha. Quezon Province represent. May mga viewers ba tayo dyan from Quezon Province? Magsihiyawan kayo. O, diba? I-welcome na natin Glorian Limbo. Is that right? Hello, yes, that is true. Thank you so much. Glorian, I love the name. Thank you. Ayan na nga si Glorian, mga kapatid. Live na live po sa ating Matchmade booth. Welcome sa Matchmade. Thank you so much for having me. Wow, that is so deep. All right. Napaka-deep. Sorry. Diba? I love the speaking voice pa lang ha. So what more, mga kapatid, abangan niyo ang performance niya kasi for sure maganda ang boses niya. O, diba? Nakakilig naman yun. Oo naman. Wow. Glorian, so kamusta naman ang life? Kamusta ang buhay-buhay natin as an artist? Masaya. In general, masaya siya. Pero Yeah. nakakagulat kasi... Bakit? I came from the corporate world before I entered music. Parang it was a leap of faith. Let's try this. So, madaming adjustment. Definitely. Pero yun nga, bottom line, masaya naman ako. Masaya ako. I love what I'm doing. I get to share my music to people. Get to Right. put smiles on their faces. Okay na ako dun. Yun ang importante. Siyempre, masaya ka sa ginagawa mo. Pero what made you decide na kumbaga tumalon sa another industry? It's a different industry eh. Well, ever since naman po bata ako, kumakanta na talaga ako. Okay. I graduated college with a background of performing. It's just that nag-pandemic noon. Oh, yeah. So nagsara lahat ng performing for Totoo me. naman yan. So ako po kasi personally, I do not like being stagnant. So the next, sabi ko lagi, what's next? I want to do something. Nag-start ako for marketing. And then, syempre, if we don't love what we're doing, mahirap eh. mahirap. Totoo. So I had to let it go and let it go, Char. Let it go, let it go, let it go! So nag-music na ako. Oo. So And you're doing this full-time na? full-time. Full-time Loud and na. proud. Oh, yeah. Oo. Pero of course, alam natin, it's a bit challenging kasi I myself is also like, pursuing yung music, lalo na nung nagsisimula ako. Ano yung mga challenges talaga na experience mo pursuing your goal, pursuing this industry? Siguro, being music as a serious part of my life. Kasi ever since, parang music is just my best friend, Oh, the one to yeah. be there when I'm sad, happy, or whatever. But now music is what I'm doing for a living, I think. True. But it doesn't feel like that because I love what I'm doing. The struggle would be yung reality of it. Everything's new. Everything's new. And it's scary. But I think kaya naman. And I'm supported with people who are really genuine about what I'm doing. So
I guess it's the way to go. Yes! And ang sarap sa feeling na alam mo, may mga tao talagang nakasuporta sa'yo. Kasi I feel like lahat naman yata ng mga nangangarap talagang pinagdadaanan yung mga ganyang challenges. Wala namang shortcut, mga kapatid. Walang madali. Lahat kailangan talagang paghirapan, 'di ba? So, ikaw, nagsusulat ka din ba ng mga songs mo? I'm learning, yeah. I have written already 2. Can I say that? 2? Wow. 2 songs na. Very, very soon it'll be out. So I'm so excited. Uy, exciting yan ha. Kasi nga, sabi nila, isa sa mga secret sauce daw talaga ng pagiging isang artist, ng pagiging isang singer, yung secret sa longevity ng career is dapat you have to know how to write your own songs talaga. And it's good na nagsisimula ka na magsulat ng song. Yung 2 songs na ginawa mo, bakit naisip mong magsimula ka na magsulat? Ever since naman, DJ Yana, kaya ko magsulat, Yeah. but I don't have the courage, Bakit? the confidence. Bakit walang confidence? Because it's new. Oh, I'm a type of person na medyo sigurista. Pero hindi daw pala dapat ganun. Kasi in life, you have to take risk. You have to gamble. Yeah. And I did. Okay. Okay. Ang yabang. Ang yabang niya doon. Sorry, parang okay naman siya. Uy, ngayon kasi syempre ang daming mga platforms na pwede mong ilabas yung sarili mong music and you'll never know, no, with the TikTok, Facebook, maglabas ka lang ng original song and then eventually marirealize mo, my God, kinakanta na ng mga tao yung ginawa kong kanta. Diba? It's possible na you never know. We'll get there. Definitely. Yes! Kayo po ay nakikinig ba rin sa kinakikiligang dating show ngayon sa radyo. This is Match Made with DJ Anna Ramsey. That's me. Yes! Kanina nga po ay nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok magpatibok sa puso ng ating Heart Hunter. At syempre kasama pa rin natin si Doktora Camille. Doc, ano pong masasabi niyo sa ating cupids at kay Heart Hunter at this point? Sana na matuloy yung December 26. Oh! Inabangan ko rin Kung ilan ang iinitin nilang pagkain. Oo, gano'n. Anyway, alam mo, pag sinabi natin, life is about trusting your feelings. So, dito makikita natin na kung talagang lahat sila naka-experience ng hindi maganda, kahit na sabihin mo on a short period of time, you should also take your chances pagdating dito. Kasi pag hindi ka nag-take ng chance, ang tendency, you'll not be able to know na, alam mo, pag may love, syempre, meron din mga heartaches yan, may mga pains. And remember, those pains are growing pains. Hindi siya dapat nasasabihin mo na, ay, talagang nasaktan ako. Hindi. It is for you to be able to learn more. Tama. Dahil kasi kung hindi ka natuto dun sa mga nangyari sa'yo, then definitely, parang hindi ka pala marunong magmahal after all. Dahil kasi tatandaan mo, pagdating sa buhay, talagang maraming chances, maraming feelings na involved, pero meron din mga changes. And palagi sinasabi ng mga tao, we should change the world, pero dapat ang isipin mo, the change should come to you first. Tama. Boto natin si Doc, guys. Pero totoo yun. Ang dami nating sinasabi sa paligid natin, sa ganito, ang dami nating comment, dami nating binabash, dami nating hanash sa mga ibang tao. Pero hello, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. May pagbabago ba akong ginagawa sa sarili ko? Yun nga Kaya Diba? nga nakakalungkot dahil kasi palagi ang sabi natin, pagbabago dito, pagbabago ng kung ano man, lahat from community, from the government, lahat. Pero ang inisip mo, syempre kung nag-start yun sa sarili mo, magugulat ka May growth din. And then not only the growth, but then yung bang you will become an inspiration to other people. Yes. Yun yung maganda yung bang sasabihin mo na may natutunan ako. Tama. Paano yun? Naging inspirasyon ako sa ibang tao and you become a blessing. At pag meron kang blessing, syempre, lahat na ng klase ng love papasok niyan. So, True. hindi lang options yan. Talagang sinasabi na natin, magsasawa ka na sa pagmamahal. Yes. Talagang ang daming papasok. Mag-overflow na yan. Overflowing yan. Oo, tama. Thank you so much, Docky Doc. Ayan Eto na po, sa puntong ito naman, magkakaalaman na naman tayo sa galing sa aktingan. Eto na naman, mapapasabak na naman po tayo kasi naniniwala kong may role na naman ako dito. Napapasabak talaga, napapalaban ng DJ Ana nyo. Oo, it's time for
artista yarn. O, diba? Ang peg natin dito, syempre, radio drama ulit. Ayan, dapat po ay todo bigay ha sa emote para impress na impress ang ating actress na Heart Hunter. O, diba? Actress din siya dito. Mauna muna ang ating Cupid number 1 na si JV. Okay, etong eksena mo, NBSB si Yuri ha, at nililigawan mo siya. E nahuli ka ng mama niyang mahadera at mapangmata. Ang ganda ng mga description. So, I believe ako yon. Ako ang gaganap na mama. Siyempre, galingan ninyo ha sa pag-arte. Kailangan give na give. Okay? Actors cue tayo dyan. Ready? Action! Yuri, hatid na kita. Sige. Kunin ko na yung bag mo. Gusto mo, merenda muna tayo sa labas. Okay. Yuri, okay lang ba itong ginagawa ko sa'yo for you? Okay lang naman, JV. Tsaka maayos naman, malinis at maayos naman. Tsaka paniligaw pa lang naman yung ginagawa mo. Oo naman. Maayos ang intensyon ko sa'yo. Kahit ano, gagawin ko para maramdaman mo yung pagmamahal ko. Kahit sino harapin ko. Kahit mga malalaking tao pa yan. Huwag ko yan dito sa muscle ko. Talaga? Kaya mo? Oo naman. Talaga mo? Talaga? Kahit si mama? Oo. Kahit mama mo pa. Talaga lang? Talaga lang, ha? Kahit ako? Mama. Tita. Hindi mo ako tikit anak. Andyan po pala kayo. Nandito Ano po? ko, kanina pa. Oh, iho. Wala pang nagiging nobyo ang anak ko. At ang babata nyo pa. Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Naiintindihan ko po, tita. Pero sasamantalahin ko na po. Pwede ko po ba ipagpaalam na liligawan ko si Yuri? Oo talaga ha. Dapat nagpapaalam ka muna sa akin. Di pa pwede sa akin yung mga ganyan-ganyan ha. Kaya naman po, sasamantalahin ko na ulit ito, tita. Pwede ko po bang ipagpatuloy ang panliligaw kay Yuri? Aba, matagal ka na palang nanliligaw? Ay, ikaw talaga Yuri ha. Ginugulo ka pala nito. Kaya siguro bumabaksak ka no? Naku mama, hindi po. Hindi. Tinutulungan niya nga po ako eh. Halika nga rito, bata ka. Papaluin talaga kita eh. Naku, tita, wag po. Suntok ka ngayon. Slow mo. Slow mo. What? May sarili slow mo. And cut. Oh, diba? Ang taray ha. Artista tayo. Pati ako napapa-acting ako dito Kayo talaga ha. Pero thank you so much sa ating Cupid number 1. Thank you. Ginalingan ang aktingan. Eto naman ngayon ang magpapakitang gilas ang ating Cupid number 2 na si Christian. Ang eksena mo, Christian ha, mag-best friend kayo ni Yuri at aaminin mo na sa kanya na more than friends na ang nararamdaman mo sa kanya. Ang role ko lang naman dito another friend mo lang naman na may gusto. Kumbaga, gusto lang malaman na may gusto ka kay Yuri. Ganon ha. Dakilang taga, ganon lang ang ano ko. Ganon lang ang role ko dito. Okay. Oo. Eto na. Artista Q, ready? Action! Aha! Ano to sulat mo? Dear Yuri, mahal kita. Hindi lang as best friend. Mahal na mahal kita. Ayaw kitang mawala sa buhay ko. OMG! Sinasabi ko na nga ba eh! Ang langkit ng mga tingin mo kay Bessie. Kay Yuri ha, ikaw Ano ka ba, Ana? Huwag kang maingay, baka marinig. Ay nako, I say go. Ilaban mo na yan. You can never ever can tell, no? Kung ano mangyayari. Malay mo may future kayo. Parang ayoko nga sabihin eh. Baka may future nga, pero malabo naman. Hay nako, speaking of future ha, heto na siya. Yuri! Hi Yuri! Uy, Bes, kanina pa kayo magkasama ni Christian Ay nako, hindi. Napadaan lang naman ako. Nako ha, iwan ko muna kayo dyan. May need lang kasi akong gawin. Ciao, Christian. You know, bye. Ay, sige Bes. Ang weird niya na. Ang totoo niyan may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Parang nakakaba naman yan, Christian. Di, alam mo naman na lagi akong narito sa'yo. Simula nung pagkabata natin, pag nadadapa ka, kasi lampa ka,
Kahit ilang beses ka nang niloko nung ex mo, nandito lang ako. 1 taon na rin after nun, naisip ko, hindi mo deserve yun. Medyo kinakabahan naman ako sa'yo, Christian. Huwag kang kabahan kasi ngayon, ang gusto ko lang naman is maging masaya ka. Yuri, lalakasan ko na yung loob ko, pero sana pagtapos na ito, magkaibigan pa rin tayo. Oo naman. Yuri, gusto kita. More than friends. As in, gusto kita. At papatunayan ko yun. Christian, maraming salamat Pero hindi ko alam kung ready na ako eh. Naiintindihan ko. And cut! Yes! Hindi pa daw siya ready. Mamaya pa lang kasi siya magdedesisyon. Thank you so much sa ating Cupid number 2 na bigay din naman. And of course, sa ating heart hunter na si Yuri. Nako ano naman ang say ng ating mga kamachis dyan? Have or wala ang kanilang mga performances? Oo. Have din ba yung DJ sa pag-acting? Napapalaban tayo ng acting dito Pero bongga yan. Bongga yan at talagang mukhang ramdam na ramdam niyo yung mga linya niyo Mukhang napagdaanan niyo na yan Charot. Yuri, ano naman say mo sa actingan nilang dalawa? Sa Cupid 1 po, magaling. Sa Cupid 2, 80%. Wow! Ayan 80% agad. Agad, gusto ko yung nagbibigay siya ng grade talaga. May percentage talaga siya, Doc, no? Nako, malalaman natin kasi minsan nag-iiba pa rin ang desisyon. Alam niyo naman, 'di ba? Pero eto, thank you so much sa inyo. When we come back po, mga ka-matchmade, huling pulsuhan na tayo sa ating mga Cupido. Pagalingan pa rin sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa hottest dating show sa radyo, Matchmade with DJ Anna Ramsey. Old school ang datingan haranahan naman tayo sa ating song linggong pag-ibig. Oy! Kantahan time na Nako, harana is the key para mabuksan ang puso ni Yuri. Kaya naman, ready na ba ang ating mga Cupids? Eto na, pagandahan ng bosesan ito Let's start with our Cupid number 1. Let's go! Anong kanta natin? Ano bang nararamdaman mong song para kay Yuri? Ayan, sige. Anong klaseng kanta yan at bakit yan ang napili mong song? Tulad mo na lang. By Tulad PJ mo. Monterde. Okay, sige, pakinggan natin yan. Take it away. Yeah, last one. Let's go. Ang isang katulad mo ay di na dapat pang pagkawalan. Alam mo bang wag naging tayo, hinding-hindi na kita bibitawan, aalagaan. Uy! May nagdabog! Ay, sorry. Thank you so much! Cupid number 1. Palakpakan pa rin natin yan for the effort. Nilaban. Okay, guys. Oo, ito naman di papatalo. Cupid number 2. Let's go! Hinamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Pupulang labi, tingkad mong ngiti. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Tapos sabi niya, okay na. Gusto ko yung bawat linya tumitingin ka kay Yuri talaga, no? Tinitingnan mo yung reaction niya. Ano ba? Tuloy ko ba? Go ba? Thank you so much sa ating Cupid number 2. O, diba? Very talented sila, no? Galing, no? Pagkagri pa kayo dyan. Charot. Nakakaloka. Ano yun? Ano sound effect yun? Parang biglang may... Di ko kinaya. But anyway, thank you so much. Talagang A for the effort pa rin yan. Balakpakan natin ang ating mga Cupids. Pero ang tanong, ano ba reaction ng ating heart hunter, Yuri? Anong say mo doon? Yung say ko kay Cupid 1, yung kinanta niya po is favorite ko, Tulad Mo. Okay naman po yung voice niya. 80/100. Ay!
And of course, sa Cupid 2 is 100 over 100. Gusto ko po yung effect ng habang kumakanta siya every line, tumitingin po Tumitingin sa sa'yo, akin no? kung ano yung reaction ko. Totoo. Kinukuha niya yung reaction mo talaga. Nako, sino kayang mapipili ng ating Heart Hunter ha? Pero syempre, eto na muna. Doc, ano po ba yung maipapayo nyo? Syempre, sa mga tulad ni Yuri na napakatagal umasa, ayan ha, para sa pagbabago ng minahal niya. Okay. Una-una siguro, dapat nating tandaan na none of us are perfect. Lahat tayo may mga flaws. And we should realize na lahat tayo is a work in progress. So, pag yung ganitong klaseng sitwasyon, syempre, kumisan talagang may tendency na being single, pag nagkaroon tayo ng karelasyon, meron tayong daladalang baggage. Pero dapat hindi yung magiging extra baggage ang dating. Dahil kasi, pag naging ganun, syempre, lahat ng klase ng, eto na naman, babalik na naman tayo, we might be broken again. Right. Understand na, oo, lahat tayo can be broken, but we're not alone. So, sana, Yuri, na sa pagkakataong ito, kung sakasakali, alam mo, yung sinabi mo kasi kanina, anxiety and depression, meron mga triggers yan eh. So, pwedeng bumalik siya. Pero sana sa pagkakataong ito, you make the person na magiging karelasyon mo realize that you have to be acknowledged and validated. Kasi pag hindi na-acknowledge yung mga bagay na yan, yung mga mental health issues mo, babalik tayo sa zero. True. And sometimes, it is so hurting to the point na baka mamaya hindi mo kayang i-handle. So sa akin lang, sa pagkakataong ito, try to understand yourself, try to make it a point na hindi selfish ang pag-aalaga sa sarili. Self-care is very important pagdating sa pagkakataong ito. Dahil kasi, unang-una, mahalin mo ang sarili mo, at kung kung kaya mong mahalin ang sarili mo, kaya mo rin magmahal ng iba. Tama. Ang ganda nun. Thank you so much, Doc. Dog? Anong dog? Dog ba nasabi ko? Dog. Hindi, kasi totoo yan, loving yourself is never selfish talaga. Kailangan, unahin mo rin. May pagkakataon na dapat unahin mo yung sarili mo. Na isipin mo rin yung sarili mo. Kasi, di ba, pag naubos ka na, wala na, paano ka patatayo? Diba? Yes. So, lagi ka magtira para sa sarili mo. Ayan. Thank you so much, Doc Camille! Pero eto na ang pinakahihintay natin. Yuri, sino nga ba ang napili mong kamatch? Pero syempre, bago mo banggitin yung pangalan o yung Cupid, bakit muna siya ang napili mo? Cupid 1. Ay, taray, no? Wala nang explain. Cupid 1, tapos na po, uwi na ako. Taray. May lakad ka ba? Saan lakad mo? Cupid 1 po kasi based po sa mga sinabi kanina. Okay. Very, po talaga, hands-on po. Okay. Unlike po sa Cupid. Tama, mapopoison po to. Ayoko mapoison. Tsaka, mas curious po ako sa mga sinasabi niya kanina kasi hindi ko pa po na-experience yung mga sinabi niya. So, Cupid number 1 ang napili! Yes! Congratulations! Pasensya na kayo, may lakad kasi si Yuri, nagmamadali siya. Sinabi niya agad. Pero, ano ba ang saang say mo naman doon, ha? Cupid number 2. Ikaw na. Message mo. Message ko is, sana maging maayos yung kung ano mong magiging takbo ng magiging niya. Ano nyo? Basta yung niya. Basta yung... I-invite ko pa rin kasi December 26. Dalawa kayo. Dalawa na sila. Banding na Ayan. tayo nun. Malinaw. Dalawa na silang magbabanding doon. Pero thank you so much once again, Cupid number 2. Christian, maraming salamat. Pero ano naman ang message, of course, ng ating Cupid number 1 sa ating Heart Hunter na si Yuri? Sa akin naman, thank you sa pagpili and looking forward ako na magawa natin talaga yon. At sana matuloy talaga yung December 26 ni Cupid number 2. Looking forward din natin, tol. Yun talaga yung nilook forward nila. Oo. Thank you so much, Cupid number 1. Habang sumasabay sa yung upuan namin, nakiki-comment siya. Pasensya na po. Okay. Yuri, ano namang message mo?
Sa kanilang dalawa po. Yung message ko po sa kanila. Sana hindi po talaga matuloy yung December 26. Ayoko po talaga ma-experience yun. And happy naman po kung sila po yung nakasama ko today. Super nag-enjoy po ako. Alright. Maraming salamat. Matchmade talaga. Ayan, hanahanap na ni Yuri ang kanyang ka-match. Congratulations sa inyo. Ayan. And of course, humayo at magpakilig pa ng marami. Again, congratulations ang bonggang-bongga. And there you have it. Diyan lang nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli, maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Of course, ating Heart Hunters, ating Cupids. Doc Camille, maraming salamat po. Ayan ha, nako, marami pa tayong mga pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 p.m. po yan. Dito lamang yan sa 92.3 True FM. Dito na tayo sa Totoo at 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino. Nakasama mo nga. Oo, ako yun, ang DJ Diva ng Bayan. Patapos na, nabubulol pa rin. DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kwentong Match Made It Happen. Dito lamang yan sa Match Made. I love you so much!